Glory to Jesus. Tumayo po ang lahat mga minamahal. Bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating pong marinig sa hapong ito. Tayo po ay malangin. Mabait namin masalangin sa panakamamahal. Masus kami po ay napupulit. Masalamat sa iyong kataklaan sa kapangyarihan sa kalatian sa parating walahati sa amin sa paglangis mo na ba't bahagi ng karayang balagawan higit sa lahat. Salamat ng maraming sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa anumang pagkakataong ito, sa pagkakataong ito anuman agam kasala ng pagkamali na ba't sa amin ikaw doong kapataran at sumaamin ka, sama mo kami malamay noon sa pag-aaral ng malas salita sa ganang akin wala akong magawa. Bigyan mo po, ilagay mo po ang banal mong salita sa aking puso at isipan at ilabas mo sa aking bibig na maging pagpapala sa iyong anak na dinala mo sa araw na ito sa Balagawan, maging nanonood ng webcast at sa unang line mula Mahal Pastor Wildy Sadalmesa sa saway namin mo di mahadlang unbelief, doubt, kasal from the children of God in Jesus name. We bind the power of darkness in Jesus name. Hallelujah. Pascal the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior Jesus Christ, and we give double honor to our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, Assistant Pastor Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain, and visitors sa ating webcast viewers. Magandang hapon po. At minsan pang palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basa mga minamahal ang Revelation chapter 3 verse 15 at 16. From the book of Revelation chapter 3 verse 15 up to 16. I know thy works, that thou art neither cold or hot. I would thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm and neither cold or not hot, I will spew thee out of my mouth. Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 15 at 16. Nalalaman ko ang iyong magawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. God bless you po sa pagkakabasa ng banal na salita ng Diyos. Palakpak muli natin ang pinakamamahal na may Jesus. Palakpak, mga minamahal. Ano pong nais ng ating pinakamamahal na may Jesus sa bawat mga anak ng Diyos? Ito po mga minamahal ay tumutukoy kung gaano natin pinaglilingkuran ng Diyos. Kung hanggang saan ba natin mga minamahal maipamamalas sa Diyos ang ating katapatan mga minamahal. Dahil sinabi rito mga minamahal na kapag malamig ka o mainit ka o hindi ka mainit, ay isusuka ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa next po mga minamahal, hindi Galatians 2:20 mga minamahal. Matthew 23 ang sunod po dyan mga minamahal, hindi Galatians 2:20 mga minamahal. Pakibago po yan mga minamahal. Sabi rito, hindi pwede yung malahaninga ka, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kinakailangan kung ikay malamig, magpakalamig ka na lang talaga. At kung ikay mainit, magpakainit ka, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kung ikaw ay maligamgam, isuka ka ng mahal Panginoon. So wala kang pagkakataon, mga minamahal, wala kang puwang, mga minamahal, sa kariya ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay malamig. Amen? O ikaw ay malahanin nga. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, kinakailangan mga minamahal, kung maglilingkod ka sa Diyos, kailangan mayroong kainitan kang maglingkod. Ibig sabihin, pag naglingkod ka sa Diyos, may kainitan. Ayaw yung maligam-gam. Kayo ba'y naniniwala ron? Ito po ay salita ng Diyos, hindi po salita ko.
Amen po ba? Ayaw niya yung maligamgam. Kasi kung maligamgam ka, isuka ka rin. So, walang kwenta. Amen? Naglingkod ka ng 30 years, 50 years sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tapos isusuka ka lang pala. Ibig sabihin, ano ba yun? Tawag? Napakasaklap. Amen? Napakasaklap mga minamahal na buhay kapag isinuka tayo ng ating pinakamahal. Basa mga minamahal. Matthew 23:23, Jeremiah 3:10, and Leviticus 26:17. From the book of Matthew, chapter 23, verse 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. From the book of Jeremiah, verse 3, verse 10. Jeremiah book, chapter 3, verse 10. And yet, for all these her Tracheser's sister, Judah had not turned into me with her whole heart, but feignedly saith the Lord. And from the book of Leviticus, chapter 26, verse 17. And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none pursueth you. Sa Tagalog, Mateo 23, versikulo 23. Saba ninyo mga iskriba at mga parisiyo at mga mapagpaibabaw sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di gumawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Jeremias 3. Mamaya na. Susunod. Paliwanag ko muna ito. God bless. Palakpan natin ang pinakamamahal na Jesus. Dito mga minamahal ay yung kasing parisiyo mga minamahal, isa po sa tinaguriang mangaral ng salita ng Diyos. Pero dito mga minamahal, ang kinalang ginagawa ay yung pagbibigay ng ikapo, ng yerba buena, at ng anis, at ng kumino. Pero hindi nila mga minamahal itinuturo sa mga mananampalataya na kinakailangang ituro nila yung mas mahalagang bagay pa. Ibig sabihin, kung itinuturo niya yung pagbibigay ng ikapo, mga minamahal, ng yerba buena, ng anis, at ng kumino, kinakailangang ituro din po mga minamahal yung mahalagang bagay. Amen po ba? Ano ba yung mahalagang bagay mga minamahal? Yung katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapot, ito po ang tatlo mga minamahal na kinakailangang maituro po o dagdagan nila ang turo nila mga minamahal. Ngunit hindi nila itinuturo mga minamahal. So sa madalit sabi mga minamahal, ano ba yung katarungan mga minamahal? Dito sa Biblia mga nakalagay judgment, pero ang katarungan justice mga minamahal. Amen? Hindi po ba? Hindi, malayo po yung judgment, mga minamahal. Siguro, pero hatol mga minamahal.
Amen? Hatol sa judgment sa... Tapos yung habag, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, pagkahabag at pananampalataya. Sa iglesyang ito, mga minamahal, itinuturo ng ating mga magulang sa Panginoon na magkaroon tayo ng katarungan sa kapwa natin. Amen? Magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Magkaroon ang pananampalataya ang ating mga naglilingkod sa Diyos. Kasi pag wala yan, mga minamahal, yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito yung sinasabi sa Revelation 3:15-16 na isusuka ka. Bakit hindi mo, mga minamahal, natanggap o hindi mo na isagawa o hindi mo naganap, mga minamahal, yung tinuturo ng Biblia? Ba? So sa madalit sabi, mga minamahal, ano ba yung katarungan, mga minamahal? Ang katarungan, mga minamahal, hindi po pwedeng ipahintulutan mo, mga minamahal, na ang mga anak ng Diyos ay patuloy pa rin sa mga samang ugali, sa pagkasismuso-tismusa, sa mga utang dito, utang doon, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay hindi makatarungan na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung ikay makatarungan ang ginagawa mo, ang hangarin mo sa iyong kapwa ay magligtas ng kaluluwa. Magdala ka sa paanan ng kaluluwa, mga minamahal. Amen? Yan ang makatarungan sa harapan ng Diyos. Amen? Mercy, ibig sabihin, mga minamahal, dapat may habag ka. Kung sino mang may karamdaman sa mga oras na ito o sa mga anak ng Diyos, pag ikay lumapit sa Diyos, mga minamahal, kapag ikaw ay ibig sabihin, habag, ibig sabihin, mga minamahal, tinaguri ang kamangaral ng Diyos. Tapos, yung may mga karamdaman sa pumupunta sa iyong panalagawan, hindi ka nahabag, palagi lamang silang may karamdaman, palagi lang may nalutas, hindi pa nalutas. Ang problema, ang ibig sabihin, hindi makatarungan, mga minamahal, yung iyong pagsasaganap ng kalooban ng Diyos. Ba? Ano pa ang isa, mga minamahal? Pananampalataya. Dito po, itinuturo ng ating mga magulang sa Panginoon na kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Sabi nga yung 4 requirements of the gospel: faith, amen? Repentance, baptism in water in the name of Jesus, and baptism of the Holy Spirit. Mga minamahal, faith cometh by hearing, in hearing the word of God. Kapag ikinakinig ng salita ng Diyos, lalago at lalago yung pananampalataya mo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, bagamat wala kang pananampalataya, bagamat, mga minamahal, wala kang narinig, mga minamahal, na ang Diyos pala ay nagpapagaling doon sa ating reliyon, pero nung marinig mo ang pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, narinig mo, napakinggan mo, na kapag nakarinig ng pananampalataya, nagkaroon ka ng pananampalataya, dahil sabi nga, faith cometh by hearing, in hearing by the word of God. Ibig sabihin, mga minamahal, magkakaroon ka ng pananampalataya. Ngayon, mga minamahal, kung pananampalataya mo ay lumago dahil sa pakinig mo, yung karamdaman na taglay mo ay alsin ng Diyos. Yung problema na taglay mo ay lulusin ng Diyos. Yan po, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, ang mga Parisiyo ay pinagalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi nila itinuro, mga minamahal, ang buong katotohanan. Amen? Ibig sabihin, yung ikapo, nagbigay lang, ipinangaral nila. Mga minamahal, yung ikapo, mga minamahal. Pero hindi lahat, kulang. Amen? Pero salamat sa iglesyang ito, mga minamahal, sa pangunan nating mga magulang sa Panginoon, natutunan nating sundin ang buong kalooban ng Diyos, sundin at ganapin, mga minamahal. At tayo ay hindi po kandidato saan? Sa dagat-dagatang. Ibig sabihin, hindi tayo isusuka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat naganap natin ang buong kautusan ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung turo ng mga pari, kulang ng Parisyo. Amen? Tagalog ng Jeremiah 3:10. Jeremías kapitulo 3, versikulo 10. At gayunmay sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Juda na kanyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Salamat po. Leviticus Kapitulo 26, Paul. versikulo 17. Paul. Mamaya na lang. Tagalog mamaya yan. Ipaliwanag ko muna itong Nehemiah 3:10. At gayon may sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ang taksil na yan niyang kapatid ng Juda, ng kanyang buong puso, kundi paimbabaw sabi ng Panginoon. Ito po ang isang katangian, mga minamahal, ng Kristiyano, bagamat sila ay Kristiyano na mga minamahal. Kapag ikinanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, para ikaw ay hindi isuka ng ating pinakamamahal na Jesus, ang minamahal, huwag mong tularan, mga minamahal, yung paglilingkod mo ay paimbabaw. Amen po ba? Sabi nito, at gayon may sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Juda na kanyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. Kapag naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Jesus, iwasan yung maging paimbabaw. Amen? Iwasan mo iwasan natin yung magpaimbabaw. Dahil mga minamahal, kung paimbabaw yung ating paglilingkod sa Diyos, hindi natin ginaganap ang buong kalooban ng ating malamanon, katulad ng mga Parsiyo, bagamat sila tinawag na mangaral, pero hindi nila may pangaral yung katarungan, yung kanila, yung mercy, yung pananampalataya, wala yun, hindi nila pinangaral. Ngayon, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, sa pag ikay nagturo, buong puso, mga minamahal. Ibig sabihin, kumplito. Amen po ba? Dahil dito, sasabihan kapag hindi kumplito, sasabihin sa iyo, paimbabaw ka. So, ang nabasa natin, walang malamig. Pag ikay malamig o maligamgam, isuka ka ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Ang ating layunin, mga minamahal, kaya tayo naglingkod sa buhay na Diyos, para tayo po, mga minamahal, ay maging tunay na tao, tunay na lalaki, tunay na babae. Amen? Amen? Lumalakad na may buong katapatan sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi katulad ng iba, pag nasa simbahan lang namumuhay na may kabahalan, pag nasa bahay na, nandito, nakasando, nakashort, wala nang kamanalan, sa madalit sabi. Kaya nagkakapalo-palo karamihang Kristiyano, mga minamahal. Dahil dito, sabi ng ating malaman yun, pinapalo ko ang aking iniibig. Amen. Amen po ba? Kaya, sabi ko nga doon sa, kinainisan ko doon sa, nung ako'y bagong Christian, sabi ko nga, magpasalamat ka sa akin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ko'y buhay. Namamalo. Kasi nung ako'y magalit, yung balingoy ko, bumalik, mga minamahal, hindi ko na mapatid yung balingoy. Dahil ang pakay ko, mga minamahal, tudasin na siya, mga minamahal. Pero yung dugo, yung balingoy ko, hindi huminto, mga minamahal. Habang hindi ako nakarating sa pastoral house at nalihans, hindi po tumigil. Amen? Ibig sabihin, pagtutuwid yun ng Diyos. Na ayaw niyang tayo'y magkasala, magkulang sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Ibig sabihin, yung galit sa atin, puot, baliwala na yan, mga minamahal. Amen? Hindi na natin, mga minamahal, itatanim sa ating mga puso. Bakit? Sapagkat ang bunga ng ating puso ngayon, mga minamahal, ay siyam na bunga ng Espiritu Santo. Amen? Love, joy, peace, long suffering, meekness, gentleness. Yan po ang ating pagyayamanin. Kung kayo'y maglalagay pa sa inyong puso ng puot, mga minamahal, sabihin ko sa inyo, yung inyong kaligtasan ay mawawala. Amen? Kahit anong nagawa sa iyo ng kapatid, kamali mo ng kapatid mo, na mahal mo sa buhay, o kapatiran, mga minamahal, huwag kang magtatanim ng galit. Bakit? Ikaw ang apektado. Amen? Ikaw ang ibig mapapahamak, ng minamahal. Amen? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, huwag tayong gagawa ng paimbabaw. Pag sinabi, mga minamahal, paimbabaw, ibig sabihin balat kayo. Mga minamahal, hindi totoo yung iyong paglilingkod sa Diyos.
Amen? Basa 26 ng 17 ng Leviticus. Tagalog. Leviticus Kapitulo 26, versikulo 17. At itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahatol sa inyo. Palapan natin ang pinakamahal ng Jesus. Ito po yung isa pang katangian ng ating mahal na Panginoon Jesus o ng Kristiyano na isusuka ng ating mahal na Panginoon. 26. At itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol. Ibig sabihin, mga minamahal, maraming naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pero hindi niya alam na reprobate na pala. Po ba? Itinakwil na, mga minamahal. Kinakailang alam ng bawat anak ng mga anak ng Diyos. Sabi dito, at ititigtig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. Mararamdaman ninyo, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa inyo, sa Diyos, mga minamahal, kung karapat-dapat ba yung ating nagagawa sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil, mga minamahal, sabi rito, kapag ikay hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos, ay itititig ng Diyos ang mukha laban sa iyo, at kayo'y masasaktan. Ibig sabihin, mga minamahal, masasaktan ka, pahintulutan mga Panginoon na yung kaaway ng Diyos ay maka-overcome sa iyo. Amen? Bagamat sinabi sa Biblia, sasawayin ko ang mga mananakmal. Amen? Amen po ba? Ngayon, mga minamahal, kapag alam nyo, mga minamahal, na hindi na niyo nagagawa o nagaganap ang kalooban ng Diyos, sabi rito, kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Pahintulutan ng malang Panginoon, minsan may karamdaman kayo, magkaroon kayo ng problema para ipabatid sa inyo kung anong inyong dapat ma-realize, mga minamahal, na dapat nyong gawin, mga minamahal, para ganapin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ipinababatid sa iyo, mga minamahal, ng ating malang Panginoon, na kayo'y hiwalay. Ibig sabihin, isusuka kayo ng ating pinakamamahal na Diyos. Pero pag na-realize ninyo, mga minamahal, nagsisi kayo, aalisin ng malang Panginoon yung kanyang galit. Yan po ba? So yun po ang mahalaga, mga minamahal, para hindi ititig sa atin ang kanyang mukha laban sa atin, mga minamahal. Ibig sabihin, reprobate na tayo, mga minamahal. Ang ibig sabihin natin, mga minamahal, kinakailangan dobling pagsisikap ang ating ihandog sa ating pinakamamahal na Jesus sa paglilingkod, mga minamahal. Amen? Para yung ating mga sarili, pagdating ng araw, hindi po tayo isuka ng Diyos. Amen po ba? So anong dapat gawin para hindi isuka tayo ng ating mga Panginoon, mga minamahal? Huwag nating gayahin yung mga turo ng mga paresyo na itinuturo kulang, mga minamahal. Kapag susunod ka, huwag paimbabaw ang pagsunod mo, mga minamahal. At alamin mo, mga minamahal, para hindi ititig sa iyo ang mukha ng ating Panginoon, mga minamahal, para hindi ka saktan ng mga kaaway mo, mga minamahal. Ibig sabihin, manumbalik ka sa Diyos ng 100%. Amen? Galatians 2:20. From the book of Galatians, chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Galatians Kapitulo 2, versikulo 20. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Praise the Lord. Palakpan natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pagkakabasa ng banal na salita, Diyos. Mga minamahal, it means Jesus Christ is indwelling in our body. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin, kapag para hindi tayo isuka ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangang patirahin natin ang Diyos o si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Ano sabi? Ako'y napako sa cross sa kasama ni Kristo at hindi ako ang nabubuhay. Hindi na tayo ang nabubuhay. Amen. Amen po ba? Pag sinabi mo na napako na sa iyo si Kristo, pati yung kasalanan na ginagawa mo no, napako na rin. Amen? Ang nabuhay sa atin ngayon ay si Kristo. Amen? So kung ibig sabihin nabuhay sa atin si Kristo, patay yung ating laman. Amen? Sabi nga ng ating mahal na pastor, subukan mo yung patay, saksakin ng saksakin, kung umaaray ba yun. Marinig mo bang umaray? Patay? Narinig ba ninyo? Amen. Naintindihan nyo mga minamahal. Salamat naintindihan nyo mga minamahal, yung inyong pinakikinggan. Kasi walang kabuluhan yung ikinakariyan, hindi mo naintindihan yung ating pinag-aaralan. Amen? Sabi ng ating mahal na Panginoon, isusuka kita kung ikaw ay maligam-gam. Amen? Kaya kinakailang unawain ninyo mga minamahal yung ating napapag-aralan at inyo pong i-apply. Amen? Kasi kung inyong mapakinggan, labas lang sa kaliwa o sa kanan, napatay nga, walang silbi. Amen? Amen? Kaya sabihin mo mga minamahal, sarili mo, wala, napako na sa akin si Kristo. Ang kinabubuhay ko na si Kristo. Ang ibig sabihin mga minamahal, wala ng kapangyarihan ang laman sa iyo mga minamahal. Amen? Hindi naman maka-overcome ang galit, ang puot, ang sama ng loob sa iyo. Bakit? Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Amen? Wala nang karamdaman din mga minamahal na mananatili sa iyong katawan. Bakit? Sabi ng ating malapayon, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God and wilt do that which is right in His sight, I will put none of these diseases which I brought upon the Egyptian for the Lord that healed thee. Amen? Amen? Kaya sa ating mga Kristiyano, mga imamahal, wise tayo mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, kung tayo magkakaroon ng problema, karamdaman, alam natin ano man pagkukulang ko. Ano bang aking hindi pa nagaganap na kalooban mo. Baka ako isuka mo pagdating ng araw. Amen? Ngayon, kapag mga minamahal, na-realize mo, mga ngako ang Diyos. Don't worry, my beloved son. My beloved daughter, don't worry. Just worship me with all your heart. At ganapin mo ang lahat ng aking mga sinabi sa iyo at aalsin ko ang iyong karamdaman. Lulutasin ko ang iyong mga problema. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon ang Ebanghilyong ito, mga minamahal, upang hindi tayo manatili sa pagdarahop. Amen po ba? Hindi tayo maghirap, mga minamahal, sa ating mga buhay, kundi tayo magkaroon ng kaginhawahan. Amen? Dahil sabi sa 3 John 1:2, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, being healed even as thy soul prospereth. Amen?
Kailangan guminhawa yung spiritual mo. Pagka guminhawa na yung spiritual na buhay mo, susunod na yung iyong katawan. Amen? Amen? Maliban lamang kung hindi mo sinusubukang magtiwala sa Diyos. Yan ang dahilan. Yan ang malaking problema. Amen? Amen? Kung ating mahal pastora hindi nagtiwala sa Diyos, hindi na po sila nakalabas ng buhay from Abu Sayyaf. Amen? Pero dahil nagtiwala siya sa Diyos, sila sa Diyos, nangako ang Diyos, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of righteousness." Sino nagligtas sa kanila? Ang Diyos. Ito ang langit lupa, ginawa ng Diyos yung karamdaman pa, hindi niya maalis sa atin. Amen? Maliban, kung wala tayong tiwala sa Diyos. Kasi, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Kinakailangan, pag napakinggan mo, i-apply mo. Para magkaroon ng resulta. Amen? Ephesians 3:17 to 19. From the book of Ephesians, chapter 3, verse 17 up to 19. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 19. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pagkakabasa ng banal na salita ng Diyos. Kung sabi nito, kung nananahan o na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kinakailangan, mga minamahal, pananahanin natin si Kristo sa ating mga puso. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat. Hindi po mag-uugat kapag wala po kayong pananampalataya. Amen po ba? Kapag kayo nanampalataya, doon lamang sisibol ang ugat, mga minamahal, at titibay yung inyong pag-ibig sa Diyos. Yun po ang ating ipapakita, mga minamahal, sa mga tao, ay lumakas upang matalastas pati lahat ng banal kung ano ang luwang at haba at taas ng lalim. Para mga minamahal, malaman ng ating mga kamahal sa buhay, ng ating mga babayan, ng ating mga kapatiran, kung gaano, mga minamahal, ang luwang at haba at taas at lalim ng inyong pananampalataya. Amen? Ibig sabihin, kung kayo sumasandig sa pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal, hindi umaasa, mga minamahal, sa inyong mga gawa, sa turo, mga minamahal ng mga Parisiyo, makikita nila, mga minamahal, oh, itong mamang ito, dating wala ng pag-asa, mamamatay na lang, nabuhay pa. Amen po ba? Yun ang gustong ipakita ninyo sa ating pinakamamahal na Diyos. Yun ang gusto ipakita natin, mga minamahal, sa ating mga kapwa, mga minamahal, na tayo'y may tiwala o pagtitiwala sa Diyos. Amen? At
At ito po'y nakita natin sa ating mga magulang sa Panginoon. Wala pong inasahan ang ating mga magulang sa Panginoon, kundi ang Diyos. Amen? At nakita natin sa kanilang mga buhay, mga minamahal, ang Diyos ay sumasa kanila. Amen? Hindi po sila pinahiya, mga minamahal, nung sila'y magbigay ng tiwala sa Diyos. 6 months na walang tulog ating mga pastor, mga minamahal, kung di ako nagkakamali. Pero nung makilala na ang Diyos, mga minamahal, naglingkod, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus, siya po'y nakatulog. Pinatulog ng Diyos. Amen? Kaya yung ating mga karamdaman, mga minamahal, mga problema, mga minamahal, wala pong kwenta yan, mga minamahal, kung kayo'y magpapasakop sa Diyos. Kung magkakaloob kayo ng 100% ng pananampalataya, yan po'y parang bula lamang maglalaho. Amen? Pero kapag hindi kayo nagtiwala, yung bula, mga minamahal, hindi po maglalaho. Amen? Huwag niyong iasa sa mga dalubasang doktor, no. Kaya sumibol ang iglisang ito, mga minamahal, para turuan ng tao na magkaroon ng tiwala sa Diyos. Amen? Dahil sabi, Peter upon this rock, I will build my church in the gates of hell, shall not be built against it. Amen? Grabing pangako ito ng Diyos. Amen? Walang kapangyarihan ang sinumang kadiliman, sinumang hari ng kadiliman, mga mananaig sa itinayong iglesia ng Diyos. Amen? Hindi ka ba magtitiwala sa Diyos? Gayong napaganda ng kanyang pangako. Amen? Amen? Cancer, insuma, migraine, high blood, yan ay baliwala lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang ihanda mo, sarili mo, na isuko sa Diyos. Amen? Amen? Muli kong ulitin, mga minamahal, ang aking patuto. Wala akong pag-asa ang tao, mga minamahal. Wala akong pag-asa, mga minamahal. Malambot, malupay-pay, mga mahina ang aking katawan. Ngunit no ako'y makakinig ng ibanghilyo ng ating pinakamamahal, unang dalo ko pa lang, nagsariwa na yung aking, nagmanti-mantika yung aking katawan, mga minamahal. At ako'y lumakas. Amen? So, paano hindi ako magtitiwala sa Diyos? Walang nagawa sa akin yung espesyalista. Wala sa akin nagawa yung mga kwak doktor, mga minamahal. Amen? Walang silbi, pero ngayon, may silbi sa harapan ng Diyos. Hindi lang sa harapan ng Diyos, sa harapan ng aking asawa, may silbi ako dahil meron akong 4 na anak. Amen? Walang silbi yun, mga minamahal, dati. Amen? Kung ako'y nanatili doon sa aking paniniwala, umasa ako sa mga dalubasang doktor, isang tiyak na bagay, ako po'y na 6 feet below the ground. Amen? Pero salamat sa Diyos. Mayroong taong ginamit ng Diyos para ako'y magkaroon ng pananampalataya, mabuksan ang aking isip, at ako'y magkaroon ng tiwala sa Diyos. Amen? Kaya ang gusto kong mangyari sa inyo, lahat, iasa niyo sa Diyos ang inyong buhay ngayon, mga minamahal. Amen? Huwag kayong maniwala, huwag kayong umasa sa mga dalubasang doktor. That's nothing, mga minamahal, kapag ikaw may doong Diyos. Amen? Last, mga minamahal, yung 49, Isaiah 49:26 mo na lang. Huwag na yung Psalms. From the book of Isaiah, chapter 49, verse 26. And I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine, and will all flesh shall know that I, the Lord, I am thy Savior and thy Redeemer, and the mighty one of Jacob. Isaias Kapitulo 49, versikulo 26. At aking pakakanin silang nagsisipagati sa iyo ng kanilang sariling laman, at sila'y mga lulungo ng kanilang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak, at makikilala ng lahat ng tao na akong Panginoon ay iyong tagapagligtas at iyong manunubos na makapangyarihan ng Jacob. Pilakpan natin ang pinakamamahal na Jesus.
Grabe, mga minamahal, ang pangako ng Diyos. Amen? Kapag hindi ka, ibig sabihin yung ginagawa mo, hindi maisusuka ka ng Diyos, kundi ikaw ay aalagaan ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyong mga kaaway. Amen? Sabi rito, at aking pakakanin silang nagsisipighati sa iyo ng kasilang sariling laman. Ha? Yung sarili ng laman, ipapakain sa kanila ng Diyos. Amen po ba? At ano ba? At sila'y malalango ng kanilang sariling dugo. Ibig sabihin, dadanak ang dugo, mga minamahal. Gaya ng matamis na alak, at makikita ng lahat ng tao na akong Panginoon na iyong tagapagligtas ay iyong manunubos at makapangyarihan ng Jacob. Ibig sabihin, mga minamahal, kung sino mang pumipighati sa iyo, umaalas ka sa iyo, nangaapi sa iyo, bubuli sa iyo, mga minamahal, huwag kang mag-alala, mga minamahal. Bakit? Amen? Amen? Bakit, mga minamahal, yung kanilang laman ay pakain sa kanila ng Diyos? Kanilang laman, mga minamahal. Amen? Sabi rito, kanilang sariling laman at sila'y mga lalango ng kanilang dugo. At sa iyo ang kanilang sariling laman. Ibig sabihin, pakakanin. Mga minamahal, biro mo, pakain ng Diyos yung kalaban mo. Yung kanilang laman. Kainin yung sumuso, yung umaapi sa iyo, pumipigati sa iyo, yung laman nila, kainin nila mismo. Silang kakain. Amen? Kaya, iisipin niyo mga minamahal, huwag na kayong maghihiganti sa kaninuman. Amen? Ang pagyamanin ninyo yung siyam na bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long suffering. Yan ang pagyamanin nyo. Huwag niyo yung tataniman yung inyong puso na tinitirhan ng ating pinakamamahal, ng puot, ng galit, ng sama ng loob, ng pang-ibabaw, pang-ibabaw, mga minamahal. Amen? Kapag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, hubarin mo kung sino ka, ang isakbat mo, ang ating Malapinoon. Amen po ba? Amen? Tumayo po ang lahat. Napakasarap maglingkod sa buhay na Diyos. Amen? Pag mayroong mga api sa iyo, wala kang dapat alalahanin. Amen? Ipagtatanggol ka ng Diyos. Just continue serving the Lord with fear and trembling, mga minamahal. Amen? Awitan po natin ating pinakamamahal na Diyos. At binibigay ko lahat ng katawan kay ating beloved ordained preacher, Paul Opena.
Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Mga minamahal, nung di pa natin nakikilala ang ating pinangalan ng Panginoon, wala po tayong halaga, mga minamahal. Walang kwenta ang ating buhay. Ngunit dakila ang Diyos, mga minamahal, na tayo kinahabagan. Napakahalaga natin sa paningin ng ating pinangalan ng Panginoon dahil tayo naglilingkod sa ating pinangalan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Mga minamahal, tayo isang maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit mga minamahal, tayo kinahabagan at tinawag ng ating Panginoon upang tayo pagpalain at pagmanahin ang buhay na walang hanggan. Amen, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa ating beloved visitors, webcast viewers, napakinggan niyo po ang salita ng ating Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Maaring mayroon na kayong isang requirements dahil napakinggan niyo po ang salita ng ating Panginoon. And without faith, it is impossible to please God. Amen. Number 2 is repentance. Why we should repent? For all have sinned and come short of the glory of God. No one righteous, no not one. Amen. Lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng ating mga Panginoon. Ngunit mga minamahal, kung tayo man ay nagkasala, mga minamahal, ang Diyos naman ay tapat na nagpapatawad. Kaya nga mga minamahal, kung ating ko-confess ang ating kasalanan, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Number 3 is baptism in water in the name of Jesus for the remission of sin.
kinakailangan pong makatanggap kayo ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag tumanggap kayo ng bautismo sa tubig, pananahanan kayo ng Espiritu ng ating pinakamalapang Panginoon, kay magkakaroon ng kapangyarihan. Yung mahirap sundin, mga minamahal, ay hindi magiging mahirap dahil gagabayan kayo ng ating pinakamalapang Panginoon, dahil makakaroon kayo ng Espiritu ng ating pinakamalapang Panginoon. Amen. Ang number 4, mga minamahal, baptism in the Holy Spirit, last requirements of salvation, na kinakailangan ang tao ay magkaroon ng Espiritu ni Kristo. Ang sabi ng kasulatan, a man without the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ is none of peace. Kinakailangan ang tao ay magkaroon ng Espiritu ni Kristo. Kung wala tayong Espiritu ni Kristo, hindi tayo sa Kanya. Kaya sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung lamang tumanggap, naglingkod sa ating pinakamalapang Panginoong Kristo, ang pinagkaluban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Magiging anak pa lamang ang tao ng ating pinakamalapang Panginoon kung siya ay tatanggap at maglilingkod sa ating pinakamalapang Panginoon. Inaangkin ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi po mga minamahal, hindi pa po mga minamahal. Gusto niyo maging anak ng Diyos, tanggapin niyo ang ating pinakamalapang Panginoon. Anong patunay na kayo anak na ng Diyos? Mababaguhin ang inyong buhay. Kung kayo lasenggo, maalis ang pagkalasenggo. Kung kayo babaero, maalis ang pagkababaero. Sugarol, nagsisigarilyo, aasin lahat ang mga bisyo, mga minamahal. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, yaong mga yaong mga nakay Kristo ay mga bagong nilalang na. Ang lumang pagkatao ay lumipas na, narito ang lahat ay naging pawang bago. Yun ang number 1 patunay na kayo nakasumpong ng katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung gusto niyo pagpalain ng mahal na Panginoon, tanggapin niyo po si Kristo bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Isuko niyo po ang inyong buhay, itaas niyo po ang inyong kamay bilang pagsuko sa ating pinakamalapang Panginoon, bigkasin niyo po ang panalangin na aking bibigkasin, sabihin niyo rin sa inyong labi, sabihin niyo po, pinakamamalapang Kristo, ako po yung nagpapasalamat na aking napakinggan ang Ebanghelong Kaligtasan. Sinasampalatayan ko po yung salita at inaamin ko po ako isang makasalanan. Labis na nagsisisi. Pinakamalapang Jesus, patawarin niyo po ako. Iligtas niyo po ako, 10 na naman sa buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan niyo po na yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas niyo po ako, 10 na naman sa buhay. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Tagapagmana na buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailan-kailan paman. Manatili pong nakataas sa inyong kamay. Ipanalangin po namin kayo. Opo, pagpalang man namin sa langit, pinakamalang Kristo, sa Panginoong Pastor Tadameda, sa lahat na nagsitanggap sa iyo, pinakamalang Jesus, igawad mo pong kapatawaran. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa kalman sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Father, we pray. And praise the Lord. At hindi po dyan natatapos ang inyong pagka-Kristiyano. Tumungo po kayo, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo po kayo sa pangalan ng ating pinakamalang Kristo upang kayo maging ganap at tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na kung bumalik ang ating mga Panginoon, kayo po'y kukuning buhay. Kung hindi nyo mahintay sa pagbabalik, hindi nyo po mahintay ang pagbabalik ng ating mga Panginoon, kayo po ibabangon. Kukunin ng ating pinakamahal na Panginoon ang lahat ng hindi nakapaghintay na naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y dumako sa kasunod na bahagi ng ating banal na gawain. Atin pong idulog sa ating pinakamahal na Panginoon ang ating mga pangalan at kahilingan. Atin mo ng pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan ginawa sa ating mga buhay. Pagkatapos ay tayo magsisi. Pagkatapos natin makapagsisi, mga minamahal, ipapatong natin ang ating isang kamay sa katawan, arong karamdaman. Kung problema ito sa 2 kamay, ating pong ikakas out. Hallelujah, praise the Lord. Opo ang pagpansalangit, pinakamalang Kristo. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa bawat sa amin. Sa kabila, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat. Pinakamahal na Panginoon, iyo kaming kinahabagan. Pinagpala mong lubos, pinakamahal na Panginoon ang bawat sa amin. Kung paano mo, Diyos, binagong ang mga buhay, inalis mo ang mga bisyo,
Pinapagaling mo ang aming mga karamdaman, nilulutas mo ang aming mga problema at tutugon mo ang aming mga panalangin. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na amin napakinggan. Binuksan mo po ang aming mga unawa. Ginamit mo ang aming beloved parents in the Lord. Pinakamamahal na ang Panginoon Jesus, hallelujah, na kay ay makilala ng lubusan sa pamagitan ng kailang hallelujah mga sakripisyo at pananalangit pag-aayuno. Hallelujah, praise the Lord. Narito kami, O Diyos, hallelujah, patuloy mo pinangawakan. Patuloy namin tinatamasa ang iyong mga biyaya at mga pagpapala. Patuloy mo pinamamala sa amin ng mga himala at kabalagan. Patuloy mo pinuprovide ang lahat ay mga pangailangan. Binigyan mo kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Inilaan mo kami sa buhay na walang gan. Ginawa mo kami mga lingkod mo. Ginawa mo kami, O Diyos, hallelujah. Tunay mo mga anak, iniligtas sa tiyak na kapamakan. Maraming salamat po pinakamahal ng Panginoon sa kalusog at kalakasan, mahabang buhay na patuloy ka ng paglilingkuran. Hindi sa ganang amin, kundi sa iyong biyaya, pagpapala at pag-ibig mo sa bawat sa amin. Maraming salamat po pinakamahal na Panginoon. Ikay ay pupuri ang paglilingkuran habang kami nabubuhay. Hallelujah, hanggang sa kabilang buhay. Purihin ka, O Diyos, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y magsisi. Hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy na tayong manalangin, mag-cast out. Hallelujah. Ating hilingin sa ating Panginoon, Panginoon, ating kagalingan, kung may karamdaman, kung problema, hallelujah. Ating pong hallelujah, cast out. Opo, pagpano sa langit, mga Panso Kristo sa Pastor Tadameda. Narito po kami sa iyong barapan, nagkakaisa. Ididulog namin, tinilapit sa iyong barapan, lahat tayong pangailan at kahilingan. Kaya't pinakamanapang ng Jesus, hallelujah. Iunot mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo, Diyos, ano man ang pangailangan at kahilingan ng mga anak sa mga sandaling ito, pinakamalapang Jesus, sa iyong mga pangalan, amin sinasaway. Demons of sickness and diseases like cancer, leukemia, diabetes, heart disease, high blood, cholesterol, asthma, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, anxiety, depression, cough, flu, COVID, ano mang uri ng sakit, lumayas ka sa mga makapayang pangalan ni Jesus, mabigat na problema at surilanin, malutas ka sa pangalan ni Jesus. In the might of Jesus, the demons of lust of the flesh, carnality, evil thought, carnal thought, hallelujah, poverty, cast out, be healed, sickness, cast out in Jesus' name, problem be solved, sickness be healed, answer prayers, return of faith, in Jesus' name, be healed and be blessed. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, bilang panampalataya at pagpapasalamat sa ating panamahal na Panginoon, tayo po itatalo ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, minamahal. At ang buong pagkakataon, bibigay ko sa ating beloved Brother Marlon, prayer for pledges, and beloved Brother John Tison, announcement. Praise the Lord. Kuya Paul, our beloved ordained preacher, hallelujah, address Almighty God, our good Father, in thy precious name, address Jesus in the first prayer of our beloved Pastor Wilda Almeida. We thank you, Lord, for always providing for us. As a thanksgiving, dear Lord, hear your faithful children who give their special place cheerfully, willingly, dear Jesus. We pray, Lord, that you return unto them 1,000-fold, physically, financially, most of all, spiritually. Bless us all, dear Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. I
God bless you sa beloved choir, beloved musicians. Ano po sa lahat, aking po binibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, paglalahati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. At ngayon po mga minamahal, tayo po dadako na sa ating announcement. Una po, schedule of our services. Patuloy lang po tayo dumalo na ating balagawain dito po sa dako po ng Balaho. 3 times a week, Wednesday, Fridays, and Sundays. Wednesday, that's our midweek service from 6:30 p.m. until 10:30 p.m. Overnight service, Fridays from 8 p.m. until 2 a.m. And our general worship, that's every Sunday from 10 a.m. until 4 p.m. And our address here is 2525 Springs Road, Vallejo, California, zip code 94591. And we can also watch our live services online through our Facebook and YouTube account. Our Facebook page is JMCIM USA San Francisco Bay Area, California. YouTube page or channel is USASF JMCIM, and our email account is usasfjmcim@gmail.com. And for our Bible study in San Jose, that's every Tuesday from 6:30 p.m. until 10 p.m. at the Filipino Community Center, 627 North 6th Street, San Jose, California, zip code 95112. And for our Monterey Marina Bible Study, that's tomorrow, July 21st, from 1 p.m. until 3 p.m. at the Monterey County Library, 190 Seaside Circle, Marina, California, zip code 93933. And for our Central Church social accounts, Facebook page is JMCIM Central Live Stream. YouTube page is JMCIM TV. And the church website is www.jmcim.org. And for our radio and TV program on Facebook, Jesus Miracle Hour, Monday through Friday from 8 a.m. until 9 a.m. at DZME, 1530 kilohertz. And our TV program on Facebook, PTB Channel 4, Saturdays from 7:30 a.m. until 9 a.m. And for that's all for our scheduled services. And for coming events, mga minamahal, it's JMC Los Angeles 19th anniversary. That's on July 27, 2025, from 10 a.m. onwards. Address is 759 East 223 Street, Carson, California, zip code 90745. And for Houston Church, 11 Church anniversary, that's August 10, 2025. Address and time to be determined pa po yan, mga minamahal. And that's all, mga minamahal. For this coming week po, we have changed schedule po ng ating service. Bali, this week, our midweek service po, bali, magiging Tuesday. Same time po yun, from 6:30 p.m. until 10 p.m. And our overnight service, that'll be on Thursdays, from 6:30 p.m. until 12 midnight. So yun po yung schedule natin, Tuesday and Thursdays. Thursday po magiging schedule natin dito po sa dako po ng Vallejo. Praise the Lord. And for prayers and counseling, please see our beloved preachers na lang po. And sa lay hands naman po, you can line up na lang po dito sa left side and meet our beloved preachers na lang po dito sa front. And that's all, mga minamahal. Huli po palakpan natin ating pinakamamahal na Panginoon. You know, we're so blessed, mga minamahal, na talagang daman-daman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang busog na busog tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo umuwi, mga minamahal. Talagang it's a blessing na sama-sama po tayo nagpupuri, sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ngayon po, mga minamahal, tayo po'y dadako na sa ating closing prayer. Akin na po binibigay pagkakataon po sa ating beloved brother Boyet Relos po para manalangin sa ating pagtatapos. Tayo po lahat ay tumayo, sumabay po tayo sa panalangin. Praise the Lord. God bless you po, beloved Virgin. Tayo po magkaisang manalangin sa ating pansamantalang pag-iwalay para tayo po gabayan natin mga Panginoon. Hallelujah. Opo, pagpala namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga Panginoon Panginoon Jesus, sa unang panalangin namin nagalang minamahal na Pastor Luis Meda,
Maraming salamat po, mga Panginoon. Hallelujah sa tagumpay ng iyong banal gawain sa araw na ito. Maraming salamat po. Hallelujah sa paglangis mo sa bawat yugto. At maraming salamat din po, Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at patuloy mong pinapadama sa amin ang iyong banal presensya para magsilbing kalakasan sa aming pagpatuloy sa paglilingkod sa iyong mga Panginoon at higit sa lahat. Ang iyong banal na salita namin napakinggan na pag-aralan sa hapong ito, naway tanim mo mga Panginoon sa aming puso at isipan para magsilbing gabay, patnubay sa aming spiritual na pamumuhay. At kung sa aming pansamantalang paghihiwalay, O Diyos, kung paano mo kami pinarating manal at ligtas sa iyong banal na gawain, ganun po sa kanya-kanyang tahanan, mga Panginoon, at muli mo kami ibalik sa mga susunod mong banal na gawain para patuloy ka namin purihin, pasalamatan, at natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Naway, O Diyos, sinasamo, kung aking pong dinadalahin, mga Panginoon, sinasamo sa iyo na naway panghawakan mo ang aming buhay. Patuloy mo kami ilayo sa lahat ng uri ng tukso, kapamakan, disgrasya, sa lahat ng gawa na masama, kami pa ilayo pag-ingatan mo. Panghawakan mo kami, mga Panginoon, kasi ko babalik sa unang panalangin, Pastor Smeda, kung sa aming dalangin sa mga kapangin pangalan. In the mighty name of Jesus, pray. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po lahat ay magkamayan at ingat po tayo sa pag-uwi and we'll see you po next service. God bless you all po. Yes, I love you with love of the Lord. Yes, I love you with love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
treasure this fellowship